Sinita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang anyay substandard at nawawalang flood control project sa Oriental Mindoro. At sa mga susunod na araw naman, ilalabas na ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang bubuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga questionableng proyekto. Saksi, si Joseph Moro. 12 metro dapat ang nakabaon sa lupa sa mga sheet pile ng dike sa Barangay Tagumpay sa Nawan Oriental, Mindoro. Pero lumabas sa 3 metro lamang ang nakabaon ng sukatin ni Public Works Secretary Vince Dizon at Oriental Mindoro Governor Jomerlito Dolor. Pag-araw walang nagbabaon ng sheet piles, pag gabi meron. At tingnan ninyo, consistent 3 meters. Ang kinatwiran sa akin, may resistance kasi. Kitang-kita nyo naman, buhangin lang. Saan napunta yung 3/4? Substandard kasi isang ulan lang, rumagasa, wasak. At ngayon, hinahabol na gawin. Nasa mismong Panggalaan River tayo dito sa Oriental Mindoro. At yun, yung 1.5 kilometers na flood control project sana, ang halaga halos 3 billion pesos. Pero tingnan nyo naman, putol at halos mas nakasama pa sa mga residente dito sa halip na makatulong. 2.67 billion pesos ang halaga ng proyekto na sinapchap sa 7 kontrata at pinaghatian ng 3 kontraktor. Ang Sunwest Incorporated na dating pag-aari ni Representative Saldi Co, ang St. Timothy Construction Company na pagmamayari ng mag-asawang Diskaya at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Putol ang proyekto pero idineklarang tapos ng 1 taon. Ayon kay Dolor, hindi niya alam ang proyekto na wala ani ang building at quarry permit mula sa Kapitolyo. Hindi rin ani ay pinagpaalam ang paggiba sa dating flood control project kaya binaha ang mga nakatira sa tabi ng dike. Nakapirma sa mga proyekto ang sinibak ng DPWH Regional Director Engineer Gerald Pacanan na kinukuhanan pa namin ng pahayag. Maghahain naman si Dolor ng reklamo laban sa mga nasa likod ng proyekto. Sa Barangay Apitong, hindi matunto ni Dizon ang 3 proyektong umano'y gawa na at pinondohan noong 2024. Dapat ay narito ang 300 million peso dike at esplanade sa Panggalaan River, isa pang dike na may halagang 250 million pesos at isa pang dike ulit na halagang 200 million. Guni-guni to, mga proyekto nga ako nakikita dito. Basta po dito sa Sitio Dike na sinasabi, hindi yan sa program, wala po. Hindi, naka na nga yung papel. At di pasensya ka na, uminit ang ulo ko eh. Alam kong 1 litro ko pa dito pero ito simpleng tanong to eh. Alam niyo kung nasan to? Yung previous pay po, ang sabi po, dito po ang side, nagpapasend lang po ako. Na-relieve po kasi yung Project engineer. Nasaan yung mga luma? na-relieve po yung Nasaan na silang lahat? Pero hindi nag-turnover sa inyo? Iba't ibang ahensya nag-iimbestiga na sa mga flood control project. Kasama na dyan ang Anti-Money Laundering Council na tinitingnan na raw ang financial transaction ng mga posibleng sangkot sa anomalya. Ayon sa AMLC, posibleng ma-freeze ang assets ng mga sangkot sa korupsyon, tax evasion at smuggling. Sa pagtatapos ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cambodia, sinabi niyang ia-anunsyo sa susunod na 48 oras ang mga magiging miyembro at kapangyarihan ng Independent Commission para sa investigasyon sa flood control. Magkakaroon daw ng subpoena powers ang komisyon para makapagpatawag ng testigo. May suwestyon din bigyan ito ng contempt powers kapag may ayaw humarap o di kaya ay nagsisinungaling na testigo. This is an investigative commission. So they are not there to actually mete out punishment to whoever. They are there to find out the facts. Kung ano ang findings nila, dadalhin ngayon nila sa DOJ, dadalhin nila sa Ombudsman, saan. Sabi ng Pangulo, kasama sa iimbestigahan ng komisyon ang mga pangalang idinawit na mag-asawang Diskaya sa korupsyon sa flood control projects. Isa sa mga lumutang na pangalan sa pagdinig, ang pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez. We'll see kung name dropping lang or if there's something more substantial to it. Kung totoo, totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show them. Haka-haka lang. Dagdag ng Pangulo, hindi niya masasabing nagtagumpay ang kanyang administrasyon kung hindi niya maayos ang sistemang nagresulta sa korupsyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.